Matapos mabigo at madurog ang puso sa 2016 NBA Finals kontra sa kanilang mahigpit na karibal na Cleveland Cavaliers, isang bagay ang malinaw para sa Golden State Warriors mga idol, hindi pwedeng maulit ng ganitong klaseng sakit. Isipin mo yun mga idol, gumawa sila ng kasaysayan sa pagtala ng 73-9 regular season record, ang pinakamataas sa kasaysayan ng NBA, pero sa dulo nawalan ito ng saysay dahil nabitawan nila ang 3-1 lead sa NBA Finals. Para makabawi at mabawi ang trono mula kay LeBron James at sa Cavaliers, gumawa ang Warriors ng isang napakalaking isang hakbang na nagpabago sa landscape ng buong NBA at nagpaiyak sa maraming fans ng ibang kupunan. Kinuha lang naman nila mga idol ang Slim Reaper, ang dating MVP na si Kevin Durant. Kaya sa video natin ngayon mga idol, pag-uusapan natin kung paano naging isang cheat code ng Golden State Warriors noong 2016-2017 season. Paano nila pinagarian ng liga at kung anong klaseng pambubugbog ang ginawa nila sa playoffs para agawin muli ang kampyonato mula sa kamay ni LeBron at Kyrie at ng buong Cavaliers nang walang kahirap-hirap. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, bago natin maintindihan kung paano kalakas ang 2017 Warriors, kailangan muna nating balikan kung bakit sila ganito kauhaw sa kampyonato. Ang Game 7 ng 2016 NBA Finals ay isang bangungot para sa Dub Nation. Nandoon yung pamosong The Block ni LeBron James kay Andre Iguodala. Nandoon yung nakakabaliw na clutch 3-pointer ni Kyrie Irving sa mukha ni Steph Curry. At higit sa lahat, nandoon yung katahimikan sa loob ng Oracle Arena nang tumunog ang final buzzer. Sa mga sandaling yon mga idol, habang nagse-celebrate ang Cubs sa home court nila, may isang taong hindi nakalimot sa sakit, si Draymond Green. Ayon sa mga kwento, habang nasa locker room pa lang si Draymond matapos ang Game 7, nag-text at tumawag na agad siya kay Kevin Durant. Ang mensahe niya, "We need you, let's make this happen." Hindi lang sila basta naghanap ng bawi, naghanap sila ng paraan para siguraduhin wala nang makakapalag sa kanila. Gusto nilang isara ang pinto ng pag-asa para sa lahat ng team sa NBA mga idol, lalo na sa Cleveland Cavaliers. July 4, 2016 ang pagyanig ng NBA Universe. Noong ika-4 ng Hulyo 2016, habang nagdiriwang ang buong Amerika ng Independence Day, nagpasabog si Kevin Durant ng sarili niyang fireworks mga idol. Sa isang article sa The Players Tribune na may titulong My Next Chapter, inannounce ni KD na iiwanan niya ang Oklahoma City Thunder at pipirma siya sa Golden State Warriors. Basag ang internet mga idol, nagwala ang social media, maraming nagalit at maraming nagsabi na sinira daw ni KD ang NBA dahil sumali siya sa isang team na tumalo sa kanya noong Western Conference Finals at may 73 win record na. Pero para sa Warriors, ito ang pinaka-perpektong senaryo mga idol. Isipin nyo na lang ang lineup na ito mga idol: Stephen Curry, ang back-to-back at kauna-unahang unanimous MVP sa kasaysayan, isang player na kailangan mong bantayan pagtawid pa lang ng half court. Klay Thompson, ang isa sa pinakamagaling na two-way player at catch and shoot, pwedeng umiscore ng 60 points na halos hindi nagdi-dribble. Draymond Green, ang defensive anchor, ang puso ng team at isang elite playmaker. At ngayon meron pang Kevin Durant, ang Slim Reaper, isang 7-foot monster na may ball handling skills ng isang guard, may limitless range at isang mid-range assassin na parang napakadaling pumuntos kahit sino pa ang bumabantay sa kanya. Paano mo nga ba mapipigilan ng ganitong klaseng opensa? Kung ikaw ang opposing coach, sino ang i-double team mo? Pag dinoble mo si Steph, maiiwan mong libre si KD. Pag focus ka naman kay KD, babasagan ka ng tres ni Klay Thompson. Ito ay isang basketball nightmare para sa natitirang 29 teams sa liga mga idol. Ang 2016-2017 regular season ang pagsasaayos ng chemistry. Noong una marami ang nagdududa kung magiging maayos ba ang samahan ni Stephen Curry at KD. There's only one ball, ika nga nila. At sa unang laro ng season mga idol, natalo agad ang Warriors laban sa San Antonio Spurs ng 29 points. Agad-agad naglabasan ng mga bashers. Sabi nila hindi mag-work yan, walang chemistry. Pero hindi nagtagal nakuha rin ng Warriors ang tamang timpla. Sa halip na magagawa ng bola, nagpakumbaba ang dalawang superstar mga idol. Si Steph Curry, naggaling sa isa sa pinakamalupit na offensive seasons in NBA history, ay nag-adjust para maging komportable si KD. Si KD naman mas lalong naging efficient dahil sa kalidad ng spacing na ibinibigay ng Splash Brothers. Dahil hindi na siya palaging dino-double team dahil takot ang depensa kay Steph Curry at Klay. Naging parang practice shooting na lang kay Durant ang mga laro mga idol. Ang passing ng Warriors ay parang sining. Ang kanilang pamosong motion offense at split actions ay naging mas nakakatakot dahil lang tumatanggap ng bola ay isang 4-time scoring champion. Tinapos nila ang regular season na may 67-15 win-loss record, ang
pinakamaganda sa buong liga. Pinangunahan ni Steph ang team sa scoring pero si KD ang nagpakita ng nakakagulat na efficiency mga idol at maging sa depensa ay nag-step up siya bilang isang elite rim protector. Sila ay naging number 1 sa offensive rating at number 2 sa defensive rating. Ibig sabihin lang nito mga idol, hindi lang sila mamaw sa pag-score, dudurugin ka rin nila sa depensa. At ngayon papasok na tayo sa 2017 playoffs, isang walang awa at madugong dominasyon. Kung halimaw ang Warriors sa regular season, naging mga Diyos sila pagdating ng playoffs mga idol. Dito na natin nakita ang totoong kahulugan ng salitang durog. Walang team ang nakapalag, walang team ang nakaramdam ng pag-asa. Dahil sa first round kontra sa Portland Trail Blazers 4-0 mga idol, hinarap nila ang matapang na backcourt ni na Damian Lillard at CJ McCollum. Kahit anong gawing pagbubuhat ni Lillard, wala silang sagot sa firepower ng Golden State. Kahit na-injure si KD at hindi nakapaglaro sa 2 games sa seryeng ito, tinambakan pa rin sila ng Warriors, isang malinis na sweep mga idol. Western Conference Semifinals, Utah Jazz 4-0 ulit. Sunod na nakalaban nila ang Utah Jazz, isang team na kilala sa kanilang mahigpit na depensa sa pangunguna ni Rudy Gobert. Pero paano ka magdidepensa kung ang kalaban mo ay tumitira mula sa 30 feet away? Pinaikot-ikot lang ng Warriors ang malalaking tao ng Jazz. Hindi gumana ang traditional defense nila laban sa Hamstones 5 o ang death lineup ng GSW, Steph Curry, Klay Thompson, Andre Iguodala, KD at Draymond. Isa na namang walang awang sweep mga idol. Western Conference Finals, San Antonio Spurs 4-0 din mga idol. Dito na sana magkakaroon ng tunay na challenge. Sa Game 1, tambak ang Warriors ng 25 points dahil sa napakagandang laro ni Kawhi Leonard. Pero nangyari ang hindi inaasahang injury ni Kawhi mga idol, yung controversial na closeout ni Zaza Pachulia. Matapos lumabas ni Kawhi, nagrally ang Warriors at nanalo sa Game 1 at hindi na lumingon pa mga idol. Winalis nilang muli ang San Antonio Spurs. Well, pumasok ang Golden State Warriors sa 2017 NBA Finals na may 12-0 record. Sila ang kauna-unahang team sa kasaysayan ng NBA na pumasok sa finals nang walang ni isang talo sa playoffs mga idol. Perfect record, untouchable. At ngayon dumating na ang pinakahihintay ng Golden State Warriors, ang 2017 NBA Finals, ang pagbawi ng trono. Ito na ang pinakahihintay ng buong mundo, Golden State Warriors versus Cleveland Cavaliers Part 3 ng kanilang epic rivalry. Pero mga idol, kung inaasahan ng marami na magiging dikdikan ng seryeng ito katulad noong 2016, nagkakamali sila. Ang 2017 Cavaliers ay mas malakas sana sa opensa kumpara sa 2016 team nila. Ang problema, ang kaharap nila ngayon ay hindi lang ang 73 win team, ang kaharap nila ay ang 73 win team na kasama ang pangalawang pinakamagaling na players sa buong NBA na si Kevin Durant. Well, Game 1 at Game 2 sa Oracle Arena, hindi man lang pinagpawisan ng Warriors mga idol. Sa Game 1, nanalo sila ng 22 points, nagtala si KD ng 38 points, 8 rebounds at 8 assists na halos walang kahirap-hirap. Nakita natin ang pamosong play na kung saan nag-drive si KD sa lane at parehong bumitaw sa kanya sina LeBron at J.R. Smith dahil natakot silang iwan si Steph Curry sa 3-point line. Kaya nagtapos ito sa isang malakas na dunk ni KD. Ganyang ka-broken ang opensa nila. Sa Game 2, 19 points sa lamang ng Dubs at nagtala si Steph Curry dito mga idol ng triple-double habang si KD naman ay may 33 points. Game 3, ang puso ng serye at the dagger. Dumayo ang serye sa Cleveland. Dito nagbigay ng todo-todong laban ng Cavs mga idol. Sa pangunguna nila LeBron James at Kyrie Irving, lumamang ang Cleveland sa huling mga minuto ng 4th quarter. Kung nanalo ang Cavs dito, magiging 2-1 na ang serye. At baka magkaroon pa sila ng pag-asang ulitin ang himala noong 2016. Pero may ibang plano ang Slim Reaper dito mga idol habang paubos na ang oras at lamang ang Cavs ng 2 puntos, 113-111. Kinuha ni KD ang bola sa rebound, tinawid niya ang court, hindi na siya tumawag ng timeout, hindi na rin siya humingi ng screen. Pagdating sa 3-point line, huminto siya at bumitaw ng isang malamig at walang pusong pull-up 3-pointer mga idol. Bang! Pumasok ang tira ni KD. Natahimik ang buong arena sa Cleveland. Ang tirang yun ang nagsimento sa legacy ni Kevin Durant at nagsabing tapos na ang serye. Kinuha ng Warriors ang Game 3, 15-0 sa playoffs mga idol. Game 4 at Game 5 ang koronasyon. Nakakuha ng isang panalo ang Cavaliers sa Game 4 dahil nag-layup sila sa 3-point line at pumukol ng napakaraming tres na nagbigay sa Warriors na nag-iisa nilang talo sa buong postseason. Pero sa Game 5 na ginanap muli sa Oracle Arena, tinapos na ng Warriors ang usapan mga idol. Nanalo sila 129-120. Nabawi na ng Golden State Warriors ang trono kay LeBron at Kyrie at sa buong Cavaliers.
Si Kevin Durant ang tinanghal na Finals MVP na may average na nakakapanindig balahibong 35.2 points, 8.2 rebounds at 5.4 assists per game habang bumabarel ng 55% sa field at 47% sa 3-point line. Mga numerong galing sa video game. Si Steph Curry naman ay may average na 26.8 points, 8 rebounds at 9.4 assists per game na nagpapatunay na kaya nilang mag-coexist ni KD at maging pinakamalakas na duo sa kasaysayan ng NBA. Well, ang 2017 Golden State Warriors ay nagtapos na may 16-1 playoff record, ang pinakamataas na winning percentage sa kasaysayan ng NBA playoffs mga idol. Mas mataas pa sa 2001 Lakers ni Shaq at Kobe. Ang kwento ng season na ito ay hindi lang tungkol sa paghihigante, ito ay tungkol sa kung ano ang mangyayari kung pagsasamahin mo ang pinakamatalinong unselfish players, ang pinakamagagaling na shooter sa kasaysayan at isasahu mo pa ang isa sa pinaka-unstoppable na pure scorer na nakita ng mundo ng basketball sa pamamagitan ng paggawa nila ng isang kupunan na literal na hindi kayang talunin ng kahit sinong lineup sa mundo mga idol. Kaya naman kapag tinanong kung ano ang pinakamalakas na NBA team of all time, hindi pwedeng hindi mo unang babanggitin ang 2016-2017 Golden State Warriors. Sila ang kahulugan ng dominasyon, sila ang ultimate cheat code, sila ang nagpatunay na minsan kapag pinagsama-sama mo ang mga halimaw sa isang team at tinanggal ang ego, ang resulta ay purong perfeksyon. Well, kayo mga idol, sa tingin nyo ba may team sa kasaysayan ng NBA kahit yung 1996 Bulls ni Jordan o yung 2001 Lakers ni Shaq na makakatalo sa 2017 Warriors na ito? Well, i-comment nyo na yan mga idol sa ating comment section sa baba.